Magandang araw mga bata. Magandang araw, teacher. Ngayon, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Liam, maaari ka bang pumunta sa harapan? Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, Liam, maaari ka nang bumalik. Ngayon, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magkakaroon ng isang pampasiglang gawain or energizer. Alam nyo ba yung kantang tong 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 pakitong kito? Sige, ready na ba kayo? Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Wow, pakagaling nyo naman. Ngayon, bago kayo umupo, nais ko munang pakiayos ninyo ang mga upuan at pulutin ang mga basurang inyong nakikita. Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon naman, aking itatala ang inyong liban. May umabsent ba o lumiban sa ating klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Wow, very good. Ako'y nagagalaw at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Pero bago ko makalimutan, may binigay ba akong takdang aralin kahapon? Wala, ma'am. Ay, wala. Sige. Bago tayo magpatuloy, atin munang babasahin kung ano ang alituntunin sa ating klase. Ang una ay makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Magtaas ng kamay kung nais magsalita o sumagot. Igalang ang guro at kaklase sa salita at kilos. Panatilihing malinis at tahimik ang silid-aralan. Makilahok ng aktibo sa mga gawain sa klase. Ngayon naman, naiintindihan niyo ba kung ano ang nasa alituntunin natin? Yes po, ma'am. Mabuti naman. Kasi pag naiintindihan mo ito, ninyo, ay magiging maayos ang ating klase or sa ating silid-aralan. Tayo muna ay magkakaroon ng isang pagbabalik-aral. Ano nga ba ang ating napag-usapan or tinalakay kahapon? Tama, ang ating napag-aralan kahapon ay ang mga uri ng pangungusap. Ano-ano nga ba ang uri ng mga pangungusap ayon sa gamit nito? Magaling! Ang mga pangungusap na ito ay mas nagiging maganda kapag ginagamitan ng masining na salita gaya ng ating aralin ngayon. Pero mga bata, bago tayo magpatuloy, ay magkakaroon muna tayo ng isang pagganyak or motivasyon. May papakinggan ako at ipapaisip sa inyo at kayo ay makinig ng mabuti. Ready na ba kayo? Kapag sinabi kong ang ngiti niya ay parang araw, tunay ba itong araw? Tama, ito ay hindi tunay na araw. Pero bago tayo magpatuloy, atin munang basahin ang ating layunin. Sa loob ng 1 oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, natutukoy ang kahulugan ng tayutay at ang mga karaniwang uri nito. Pangalawa ay ang nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng tayutay sa pangungusap. At ang panghuli ay naipapakita ang pagpapahalaga sa masining at malikhaing paggamit ng wikang Pilipino sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok. Naintindihan niyo ba ang ating layunin? Magaling! Bago yan, tayo naman ay pumunta na kung ano ang ating tatalakay ngayon. Ready na ba kayo? Ang ating tatalakay aralin ngayon ay ang tayutay. Ano nga ba ang tayutay? May iba't ibang uri ng tayutay. Ito ay ang mga una ay ang pagtutulad or simile na gumagamit ng parang
tulad ng at ang gaya ng. Halimbawa nito ay ang bata ay parang anghel sa kabaitan. Saan dito ang pagtutulad or simile? Tama. Ito ay si parang. At ang pangalawa ay ang pagwawangis or metapora. Tuwirang paghahambing. Halimbawa ay ang siya ang bituin ng aming klase. At ang metapora dito sa number 2 ay ang bituin. At ang pangatlo ay ang pagbibigay katauhan or personifikasyon na pagbibigay ng kilos sa tao ng tao sa bagay. Halimbawa ay ang sumasayaw ang mga dahon sa hangin. At ang personifikasyon dito ay ang sumasayaw. At mayroon pa akong ibang halimbawa dito. Nito. Una ay ang guro ay parang ilaw na gumagabay sa aming pag-aaral. Ang simile dito ay ang tama, parang ilaw. At ang pangalawa naman, ang guro ay bituin ng kaalaman ng mga bata. At ang metapora nito ay ang bituin ng kaalaman. At ang panghuli ay ngumiti ang gawain. Hatiin ko kayo sa tatlong grupo. Bawat isa sa inyo ay sasagutin ang pangungusap na akin ibibigay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos ang inyong gawain. Ready na ba kayo? Okay, maaari na kayo magsimula. Magaling. Okay, time's up. Ang inyong oras ay tapos na at ang inyong mga ginawa ay maaari bang ipasa na ninyo dito sa harapan? Liam, maaari mo bang kolektahin? Maraming salamat, Liam. Maaari ka nang umupo sa iyong upuan. Pero bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang mga uri ng tayutay? Tama, ang mga uri ng tayutay ay meron itong 3 uri. Una ay ang pagtutulad or simile na kung saan gumagamit ng parang tulad ng gaya ng. At ang pangalawa naman ay ang pagwawangis or metapora na kung saan din ay tuwirang paghahambing. At ang panghuli naman ay ang pagbibigay katauhan or personifikasyon na nagbibigay ng kilos ng tao sa bagay. Ito ang mga uri ng tayutay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Meron ako ditong inihanda at ito ay inyong sagutin. At bibigyan ko lang din naman kayo ng 5 minuto ulit para masagot ito. Pero bago yan, atin munang basahin ang panuto. Tukuyin ang uri ng tayutay na ginamit sa pangungusap. Ito siya. Ang puso niya ay bato na hindi marunong umiyak. Pangalawa, ang kanyang buhok ay tulad ng gabi sa kaitiman. At ang panghuli ay umiiyak ang langit ng araw na iyon. Okay mga bata, maaari na kayong magsimula. Kung tapos na, ay maaari ba ninyong ipasa ang inyong mga ginawa sa harapan? Okay. At ang ating panghuling gawain ngayon ay magkakaroon kayo ng isang takdang aralin na kung saan ito ay inyong sasagutan sa inyong mga tahanan. Pakibasa ang panuto, gumawa ng 3 pangungusap gamit ang sumusunod na uri ng tayutay. Number 1 ay ang pagtutulad or ang simile. At ang pangalawa ay ang pagwawangis or ang metapora. At ang pangatlo naman ay ang pagbibigay katauhan or ang personifikasyon. Okay mga bata, tapos na tayo sa ating aralin ngayong araw na ito. May natutunan ba kayo ngayong araw na ito? Magaling. Masaya ako at may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon naman ay tumayo tayo para sa ating panalangin para sa ating pag-uwi. The Holy Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Goodbye mga bata. Goodbye. See you tomorrow.